Magandang araw sa inyo Sir JD at sa lahat ng mga listeners. Pakitago na lang po ako sa pangalang Jude. Matagal na po akong subscriber ng channel ninyo at matagal ko na rin pong gustong ibahagi itong kwento na karanasan po ng lolo ko sa mga aswang. Nangyari po ito noong binata pa lamang siya. Bago pala ang lahat Sir JD, medyo masela ng ibabahagi kong kwento. Pero sana po ay magustuhan ninyo. Itago na lang natin sa pangalang Ray ang lolo ko. Nakitira po sila ng lola ko noon sa isang bahay kubo na sila mismo yung nagtayo. Nagtanan sila noon. Simulat sa pool daw kasi ay hindi boto ang pamilya ng lola ko sa lolo ko. May kaya sa buhay yung side ng pamilya ng lola ko. Napagkasunduan nila noon na ipapakasal si lola sa iba. Pinaglayo pa sila noon. Pero mahal talaga ni lola ang lolo ko. Kaya sinuway niya yung pamilya niya at nagtanan silang dalawa. Simple lang ang buhay nila noon. Pero pinangako ni lolo na bibigyan niya ng magandang buhay si lola kahit hindi siya galing sa mayaman na pamilya. Si lolo ay namana niya yung kagalingan niya sa pagluluto dahil sa kanyang ama. Kaya yun ang naisip niyang inegosyo noon, ang pagtitinda ng ulam. Nag-alaga sila noon ng mga hayop tapos niluluto yun ni lolo. Tapos nilalako niya yun sa baryo nila. Isang araw, tinulungan sila ng isang lalaki na suki nila. Ang lalaking ito ay hindi taga sa kanila. Napapadaan lang umano ito para bumili kay lolo ng ulam. Itago na lang natin yung lalaki sa pangalang Raul. Pinuutang ni Raul noon ng lolo ko ng pera para makapagpatayo daw ng sarili niyang tindahan. Para umano hindi na ito mahirapan sa paglalakad at sila na mismo ang bibili sa kanila. Noong una, hindi pumayag si lolo kasi malaking halagang pera yung pinahiram ni Raul. At hindi niya alam kung kailan mababayaran ni lolo yon. Pero napapayag siya nang sabihin sa kanya na kahit kailan niya umano ibigay yung pera. Basta ipagpatuloy lang niya yung pagluluto niya. Kasi may talento daw talaga sa pagluluto si lolo. Noong una, nagtaka si lolo kasi hindi pa naman umano niya lubos sa kilala si Raul para pagkatiwalaan siya ng ganon. Lalo na pinautang siya ng ganong kalaking halaga ng pera. Pero wala nang nagawa si lolo. Isa pa, pangarap din niya umanong magkaroon ng sariling tindahan. At sobra pa nga daw yung binigay sa kanya ni Raul nun. Hindi lang tindahan ang nabili niya nun. Nakabili din siya ng mga baboy at manok. Simula noon, naging maayos ang buhay nila. At naging matagumpay ang negosyo ni lolo. Nakaipon na din siya kahit papaano sa mga pinautang sa kanya ni Raul. Isang araw nun, habang abala si lolo sa tindahan, biglang dumating si Raul. Kinuusap siya nito at humihingi ng pabor noong araw na yon. Ang sabi niya, kung maaari daw siya daw ang magluluto ng mga handa sa gaganaping kasal ng kanyang unika iya. Hindi naman nagdalawang isip si lolo at pumayag agad siya. Tinanong siya ni Raul kung magkano daw. Kasi 3 araw daw siyang magluluto nun. Iba daw kasi ang paghahanda nila ng kasal. 3 araw daw bago ang kasal, may mga bisita na silang pupunta. Ang sabi naman ni lolo, wag na umano. Hindi na siya kailangang bayaran pa. Tulong na umano niya ito sa kabutihan na ginawa ni Raul sa kanya. Pero hindi daw pumayag si Raul noon. Ang sabi nito, ang kabayaran daw ay yung utang umano ni lolo ay hindi na niya kailangang bayaran. Yun na umano ang bayad. Laking pasasalamat noon ni lolo na nakilala niya si Raul. Dahil kahit hindi siya kaano-ano nito, ay labis daw siya nitong tinulungan. Pero parang may masamang kutob daw noon si lola. Para umanong may mangyayaring hindi maganda kay lolo. Pero si lolo desidido siya sa gagawin niya. Ang alam niya lang, kailangan niyang suklian ng kabutihan ni Raul. 4:00 ng madaling araw nang sunduin ni Raul si lolo. Kinausap pa ni Raul noon si lola at sinabi nitong wag daw itong mag-alala
dahil magiging maayos daw doon si Lolo at baka daw mas lalong mahasa pa ang karunungan nito sa pagluluto. Gumaan naman yung pakaramdam ni Lola noon. Pero bago daw umalis si Lolo, sinabihan niya itong laging magdasal at sundin daw lagi ang kutob nito. Maliwanag na nang makapunta sila sa pupuntahan nila. Nagulat daw si Lolo noon kasi napakalaki daw ng bahay ni Raul. Malaki din ng bakuran. Pero ang pumukaw ng pansin ni Lolo ay yung pader at gate ng bahay ni Raul. Napakataas daw. Solidong semento daw ito. At kapag nakapasok ka doon, tiyak na wala ka ng kawala. Isa pa sa napansin ni Lolo noon, kahit na malaki ang bahay ni Raul, wala daw itong gaanong mga gamit. Wala din daw salamin at laging nakasarado ang bintana at pinto. Sobrang init daw noon sa loob. Wala pa daw siyang kalahating oras doon ay pinagpapawisan na siya. Hinatid siya noon ni Raul sa kusina. Pagpasok nila doon, tinanong ni Lolo kung ano ang lulutuin niya. Sabi naman ni Raul, siya na daw ang bahala. May tiwala naman daw umano siya sa kanya. Pero isang putahe lang daw muna ang lulutuin niya nun. At kung ano ang sangkap na binigay sa kanya, ay siya na ang bahala kung ano ang maiisip niyang mailuluto doon. Kailangan din daw, 1 oras lang ay matapos ng maluto iyon bago pa dumating ang mga bisita. Sinimulan na ni Lolo ang pagluluto. Nakalagay na sa lamesa yung mga sangkap na sinasabi ni Raul. May mga gulay doon. At napakarami umanong karne na nakalagay sa batyang itim. Sabi ni Lolo, hirap na hirap daw siya kung ano ang lulutuin niya nun. Kasi kulang-kulang daw ang mga sangkap. Ganun pa man, nagawan niya yun ng paraan. Pero habang pinapakuluan niya umano yung mga karne, para daw hindi itong naluluto sa loob. Ibig sabihin ay hindi nawawala yung pagkapula ng mga karne. Tapos wala pang 1 minuto, malambot na umano yung mga karne. Pagkaluto ni Lolo, hindi niya magawang tikman yung niluto niya. Ang sabi niya, parang nandidiri daw siya. Natikman niya lang yun noong niluto niya yung sabaw. Pero noong nilagay niya na yung karne ay hindi na siya tumikim. Nang bumalik si Raul para tignan si Lolo, pinatikim umano ni Lolo kay Raul yung niluto niya. Sabi ni Lolo hindi daw siya pwedeng tumikim nun kasi wala siyang panlasa at kakagaling lang daw niya umano sa trangkaso. Naniniwala naman si Raul at natikman niya ito. Nasarapan naman umano ito. Masarap daw ang pagkakaluto ni Lolo nun. Kinagabihan, hinatid ni Raul si Lolo sa kwarto na tutulugan nito ng 3 araw. Sa kwarto na yun, wala daw kagamit-gamit. Higaan lang daw. Tapos yung mga bintana ay hindi nabubuksan. Parang sinadya daw itong ikandado. Sabi ni Raul bawal daw lumabas si Lolo kapag nandun na siya. Sabi naman ni Raul kung magbabanyo siya ay katapat lang daw ng kwarto niya yon. At bawal daw siyang pumunta sa iba't ibang parte ng bahay. Banyo at kwarto lang daw. Kinabukasan, maaga pa lang, ginising na ni Raul si Lolo. Ang sabi niya, bisperas umano ng kasal. Kailangan maganda siya kasi marami-rami ang lulutuin niya. Pagpunta nila ng kusina, pinakita ni Raul ang mga sangkap sa lamesa. Tinanong niya noon si Lolo kung ano ang kulang. Sumagot naman si Lolo na karne daw. Dito na umano kinausap ni Raul si Lolo ng masinsinan. Pinasunod siya noon ni Raul. Sa kusina mismo, meron doong pinto na gawa sa bakal. Tapos sabi ni Raul, kung magagawa daw ni Lolo ang ipapagawa niya, bibigyan umano siya nito ng lahat ng hihilingan niya. Bahay man yan, lupa o pera man. Basta magawa niya lang yung ipapagawa niya. Binigyan siya noon ni Raul ng 1 kutsilyo. Pagkatapos ay umalis na ito. Binuksan na noon ni Lolo ang bakal na pinto na sinasabi ni Raul. Kinakabahan siya noon kung ano ang nasa loob nun. Iniisip niya na baka isa itong mabangis na hayop na kailangan niyang patayin. Pero pagbukas niya ng pinto,
bumungad sa kanya ang isang lalaki na nakatali at nakahiga sa sahig. May takip din daw itong telas sa bibig. Gulat na gulat noon si Lolo. Ibig sabihin tao pala ang kailangan niyang patayin. Tinanggalan ni Lolo ng takip sa bibig yung lalaki. Yung lalaki ay takot na takot. Nagmamakaawa sa kanya na wag itong patayin. Tinanong ni Lolo kung kailan pa siya doon. Sabi ng lalaki 1 linggo na daw. Sinabi pa nito na mga aswang umano ang mga nakatira sa bahay na yon at si Raul daw ang bumihag sa kanya. Ang sabi ni Lolo, tatakas daw sila doon. Sinabihan naman siya ng lalaki na may daanan daw palabas sa kusina at doon daw sila tatakas. Ganon nga ang ginawa nila Sir JT. Lumabas sila ng bahay at tinungo ang gate. Pero pagkarating nila doon, nakasarado ito. Pero habang gumagawa sila ng paraan para mabuksan yun, ay pinalibutan sila ng mga mapabangis na itim na aso. Yung isa tinalunan si Lolo at nagbuno sila nito. Ilang sandali lang ay umatras daw ang mga aso na parang may sumaway sa mga ito. Maya-maya ay biglang lumitaw si Raul. Ang sabi ni Raul kay Lolo nun, binigo umano siya nito at hindi siya karapat dapat sa ibibigay na kapangyarihan sa kanya nito. Nagsabi naman noon si Lolo na pakawalan na sila at hindi umano niya tatanggapin ang gustong ibigay sa kanya ni Raul. Hindi daw siya sasapi sa mga nilalang na kasamaan ang ginagawa. Pagkatapos ay pinakawalan daw sila ni Raul ng Sir JD. Yun na din ang unang beses na nakita ni Lolo si Raul. At hanggang sa huling hininga ni Lolo, ay palaisipan pa rin sa kanya kung bakit niya nakilala si Raul. Sir JD, hanggang dito na lamang po. Salamat po kung maibahagi niyo ito sa inyong channel. More power po sa inyong channel at God bless po sa lahat.